So, nandito na tayo sa office ng LTO na extension. Hindi ko tatanungin natin kung makukuha natin agad yung papel. Makakuha na agad natin yung papel. Dito na tayo magre-registro. So, bawal dito ang video siguro kaya kami na lang. Kasi hindi pala tayo nakapag-video kanina. At tapos na tayo nakuha na natin yung result na natin. OR. At ito yung result ng OR natin. So mamaya i-refill natin yung ating binayaran kung magkano yung nabayaran natin sa pagpaparin natin motorcycle. So hindi ko naman mag-video kasi kanina sa loob kasi masigip at saka maraming bawal yung video sa loob kaya hindi muna tayo nag-camera. Ayan, kalalabas lang natin. Mamaya i-update natin kung magkano yung nagastos natin. Mukhang napamahal tayo ngayon. Ay, so ayan, hintayin nyo lang po yung update ko ngayon. Siguro pagdating ko na sa bahay mag-update ako. Kasi wala akong camera content kasi sa motor ko ngayon hindi ako makapag-video sa daan. Ayan, so maraming salamat at hintayin nyo lang. Ayan, so nandito na tayo sa bahay at ipapakita na natin kung ano yung mga nagastos natin sa pagpaparesto ng motor ngayong March 2025. So, ang i-ready lang natin sa pagpaparenew ng ating mga motor ay importante yung ano natin, yung ORNCR ng motor kahit yung Xerox lang. Ayan. At syempre kung hindi nyo pangalan yung i-re-registro nyo ay kailangan ang valid ID ng magre-rehistro para i-attach nila doon. Pero kung pangalan nyo naman, okay lang kahit hindi na nila kailangan yung ID. Hindi na gaya nung nakaraan. So, ito yung binayaran natin sa pagpaparenew natin sa ating tricycle. Medyo napamahal tayo ngayon kasi dati kasi pag nagre-renew ako, doon na mismo ako sa may LTO kumukuha ng insurance. Ngayon, habang nasa PMBIC pa lang ako, sinubukan kong kumuha. Ngayon, ang nasingil sa akin is 550 yung singil sa akin sa insurance fee. Nalaman ko nung pagkatapos ng pero pwede ka palang kumuha sa labas is 250 sana. Pwede ka magbayad ng 250. At yun ay wala tayong magagawa, naka-avail na tayo ng insurance kaya sa susunod na lang. Ayan, sa binayaran natin sa insurance ay yung 550. Tapos dun sa PMVIC na 560. Ayan, dun sa ng mga sasakyan natin. So, meron tayong binayaran na penalty na 150 kasi hindi na rin yun ng isang taon. Gawa nung nagtrabaho tayo ng construction, hindi natin maharap. At saka yung sa pagre-registered sa LTO, ay meron tayong 600. Ayan. At meron pa yung mga ibang siningil sa atin na hindi ko alam kung para saan to. Meron tayong legal search fee, ganun. 10 piso, tapos science stock fee, 10.50 pesos. Ayan, science stock late, 5 pesos, and then convenience fee, 79.15 pesos. Kaya bali ang nagastos natin lahat is umaabot siya ng 1,964 something. Ganyan. Kaya medyo iniisip ko, napamahal ako ngayon compared nung last 2003 na nag-renew ako. Ay ang binayaran ko lang is nasa 1,480 pesos. Ayan. So ito yung nabayaran natin ngayon, medyo namahalan tayo. Pero siguro nabawasan pa to ng konti. Konti lang siguro yung naipatong kung hindi tayo nagbayad dun sa insurance ng halos meron silang na-add na 300. Kung ibabawas mo yung insurance na 300 is nasa 1.6 mahigit.
So, okay lang sana yun kasi meron naman tayong penalty. Parang pumapasok na yung 1,480. Ayan, yun. So, hanggang dito na lang guys. At please like, comment, and share po yung ating video. At pa-subscribe na rin. Kung nagustuhan nyo mga ganitong video, pa-hit po yung ating notification bell. At i-click nyo po yung all para ma-notify po kayo sa lahat ng ina-upload natin. And maraming salamat.